Genesis, no? Chapter 22, haba po yung ating sermon, no? Verses 1 to 18. Genesis 22, ito po yung story ng pag-o-offer ni Abraham kay Jacob, no? So, ang title po natin is Obedience in Times of Testing. Isa po ito sa mga favorite kong sermon. No? So, na-preach ko na po ito dati. So, ulitin lang natin. No? At malamang hindi nyo na rin matandaan ito sa tagal. Okay, so yung text natin is from Genesis chapter 22 verse 1 to 18. Obedience in times of testing. So, sabi, now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. No? Kaya sabi, after these things, pagkalipas na ilang panahon, sabi sa Tagalog. So, ibig sabihin, may panahon na walang nangyayaring testing kay Abraham. Ibig sabihin, hayahay ang buhay niya at ng kanyang sambayanan. No? Peaceful time. No? At rest silang lahat. No? Kaya nakita yun ng Lord. Kaya sabi ng Lord, bibigyan ko ng test si Abraham kasi nagiging self-sufficient na siya. Ang tao kasi ganun eh. Kapag haya-haya buhay natin, kadalasan talaga nagiging self-sufficient tayo. Wala namang sarap ng buhay, ganda ng buhay, kaya pa lahat, peaceful lahat. No? Kaya pag nakita ng ang isang mananampalataya, pag nakita ng Lord ang isang mananampalataya na self-sufficient na, binibigyan ng Lord ng testing yan. Parang wake-up call. Gising ka muna. Tutulog ka na, no? Kasi sagana ka eh. No? At yung ginamit dito na word na tested, no? Sa original Hebrew word, ang ibig sabihin, Hebrew to kasi ito yung Genesis. No? Ang ibig sabihin is to know the value. To know the value. Para malaman yung value ni Abraham. No? Yung mga cellphone natin, no? Yung mga gadgets natin, lahat ng mga electronics na nagamit. No? Bago yan dinadala sa market, pagkatapos ng produksyon, dumadaan sa quality control yan. Tinitest yan sa quality kung okay ba yung gamit. No? At kapag ka ito ay may problema, bumabalik to sa process, no? Sa process ng production. Hindi ito ibinibenta. No? So, ganun din sa ating mga mananampalataya. No? Tayo'y yung testing, which is yung pagsubok, ibinibigay sa atin ng Lord yung to test. No? Para i-test tayo sa ating pagiging Kristiyano, pagiging mananampalataya. No? Kasi marami nagsasabi, Lord, I love you, Lord. Kumakata tayo, I love you, Lord God, I love you. Pero, kung titignan mo, parang hindi nagmamanifest, hindi natin na ipapakita yung love talaga. No? Na pag dumating na yung pagsubok or temptation, dalawa yun eh. Pagsubok or temptation, pag dumating na, bumibigay tayo, no? Nawawala yung, hindi natin na ipakita yung sinasabi natin sa Lord na, Lord, I love you. No? Nawawala. Lagi natin kinakanta to, no? I love you, Lord. Ano ka tayo?
Ha? Goodness of God, no? Yung goodness of God, favorite natin kantahin dito. Simula nun, I love you Lord. No? I love you Lord ba simula nun? Di ba? I love you Lord simula. Pero hindi natin na ipapakita, no? Kaya ang nangyayari tuloy sa atin, talaga ba, love mo ko, sabi ng Lord. Sige nga, tingnan natin kung love mo ko, ito yung pagsubok. Ito yung test. Kaya Abraham, ganon, ang ginawa ng Lord. Sabi sa verse 2, He said, take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains, of which I will tell you. Okay, so si Abraham, no, background lang. Si Abraham, ang asawa niya si Sarah, bawag sila, no? Bawag si Sarah, no? And then, dahil hindi na gusto ni Sarah na magkaroon ng tagapagmana si Abraham, ibinigay ni Sarah yung katulong niya, si Hagar kay Abraham. Nagkaanak sila, si Ismael. And then, ang nangyari si Ismael, nagalit ang Diyos, no? Kasi hindi si Ismael ang anak na promise ng Diyos. No? Kung hindi magkakaanak si Sarah. So, nagkaanak si Sarah, si Isaac, ang nangyari ngayon, pinalayas nila si Ismael at yung nanay niya. So, specific ang Lord, no? Specific ang Lord dito. Sabi niya, take now your son, your only son, no? Kasi si Isaac nga yung, kaya sinabi ng Lord na only, kasi si Isaac nga yung promised child. Si Ismael ay anak sa kasalanan, no? Sabi niya, whom you love. No, this is the first time love was mentioned in the Bible. Dito, sa Genesis 22:2. Kung babasahin mo yung Genesis 1 hanggang dito, dito mo lang mababasa yung word na Isaac, na love. No? So, si Ismael, si Isaac is the son is from the promise. No? Si Ismael, son from the flesh. No? Itong Mount Moriah, no? Ang tawag dito ngayon, Temple Mount na. No? So, itong Moriah, noong panahon nila, ni Abraham. No? Pero ngayon, Temple Mount na to. Sa panahon ni Jesus, Temple Mount na to. No? So, doon sila pinapupunta. At makikita natin, walang question si Abraham. Bagamat may pinagagawa sa kanya ang Lord. Pumunta ka doon sa Mount Moriah, i-offer mo sa Isaac. Walang question si Abraham, sabi kaya inutos to. Pumunta ka rin, dalhin mo yung anak mo, i-offer mo sa akin. Nagreklamo ka, anong tatanong, Lord, bakit naman? Pwede bang si JM na lang i-offer? Bakit yung anak mo pa? No, di ba? Nagreklamo ka, no? Gusto mo, iba na lang kaysa yung anak mo. Pero si Abraham, wala siya reklamo, no? Wala siyang question, kahit nasa magtanong mo lang, Lord, bakit? No? Siguro kung maririnig lang ni Sarah to, mag-aaway sila. No? Hindi ko narinig ni Sarah, kay Abraham lang to sinabi ng Lord. Kasi kung maririnig ni Sarah to, ilalaban ni Sarah ng ano ito. Na, bakit mo kukunin yan? Bakit mo i-offer yan, no? Kasi yung babae, gano'n. Kaya nga yung asawa ni Lot, naging asin. No? At makikita natin, bagamat yung pinagagawa ng Lord kay Abraham kontra dun sa promise, no? Ang promise ng Lord kay Abraham, gagawin kong sindangin ng buhangin sa dagat ang iyong lahi. Bakit tino-offer mo yung anak ko? Paano dadami yung lahi ko? Bawag nga si Sarah. No, nagkaanak nga siya, kukunin mo naman. Walang question ng gano'n. Nakita natin yung obedience. Kaya yung title natin, Obedience in Times of Testing. Nakita natin yung obedience ni Abraham. Kung gaano siya ka-obedient sa Diyos. Verse 3. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son. And he split wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him.
So, gumising pa ng maaga si Abraham. Excited pa, no? Samantalang kung tayo yan, ayaw mo yung, kung hindi mo gusto yung inuutos na Lord, ano ba yan? No? Kagaya kanina, pag-gising, ano ba yan? Isang matulog, umuulan. No? Pero si Abraham rose early, ang aga niyang gumising. No? Pinapakita talaga yung excitement niya sa pagsunod sa Lord. No? Nakakaingit itong ganitong kakatangian ni Abraham, no? At isipin niyo, gabi kahapon sinabi sa kanya ng Lord, i-offer mo si Isaac. Tayo, sa ating mangyari, makakatulog ba tayo? Hindi ka makakatulog yan. Eh bukas, i-offer ko yung anak ko. No, isip ko ng isip niya, no? Ano yung, bakit kaya pina-offer ng anak ko? No? Ini-imagine mo na yung eksena. No, ako nga kanina, nung nakita ko malakas sa ulan, i-imagine ko na yung pagka-travel natin, kung ano yung mga dadanasin nating struggle, no? So, ganun kasi ang tao, eh. So, makita natin, aga pa niyang gumising. Alam niyo kung bakit? Kasi, delayed obedience equates to disobedience, no? Delayed obedience, ang naantanga na pagsunod ay katumbas na ng pagsuway. No? Kapag inutusan ka ng Lord, gawin mo to, now na. Ginawa mo, Lord, wait lang, 1 hour. Disobedience na yun. No? Hindi, pag inutos sa atin ng Lord, gawin mo to ngayon, gawin mo yan ngayon. Para ma-consider na obedient. Okay? Pero pag ginawa mo yan, kahit mag-delay ka lang, o Lord, 5 minutes kasi may ginagawa ako, eh. Disobedience siya. No, kagaya sa akin, no? Tagal akong tinatawag ng Lord, Lord, gusto ko mag-pastor ka. Ayaw ko, Lord, saka na, no? Nag-i-enjoy pa ako sa buhay ko bilang sima. So that is disobedience na. No? Pero si Abraham, walang ganun. Aga pa nga gumising, excited pa, eh. No? Verse 4. On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. So, natanaw ni Abraham yung muraya. No, 3 araw ng kanilang pagta-travel. No? Sabihin, naglalakad lang sila. No? So, isipin natin yung kalbaryo ni Abraham bilang ama. No, ako, kagabi, si Miggy umuwi ng bahay. No? Madaling araw siya umalis. Ang lakas ng ulan. Umalis siya. No? Pinipigilan ko. Pinagagalitan ko, sabi ko, sinabi ko sa'yo, huwag ka umuwi kasi may bagyo. Pero tumuloy siya, no? Hanggat hindi siya nagme-message sa akin, yung isip ko, nasa kanya, no? Kasi isip ko, nagmumotor lang siya, yung safety niya, yun ang iniisip ko. Samantala si Abraham, no? Ano lang yun, ha? Siguro isa, dalawang oras na. Si Abraham, 3 araw na nagta-travel, alam niya, papatayin niya, i-offer niya yung anak niya, ipapatayin niya. No, ano nararamdaman ni Abraham habang naglalakad sila, no? Si Isaac, wala sa kamalay-malay. No? Pero si Abraham, alam niya, i-offer niya itong anak niya, eh. Di ba, ang bigat nun? Yung dadaan pa yung 3 araw. Di ba? Parang, parehas doon sa 3 araw na nasa libingan si Jesus, no? So, ano iniisip ni Abraham sa 3 araw na yun? Verse 5, Abraham said to his young men. So, may kasama silang mga alipin o mga utusan, no? Sabi niya doon sa mga utusan niya, stay here with the donkey. So, nakasakay sila sa donkey. And I and the lad will go over there, no? And we will worship and return to you. Bakit kaya iniwan ni Abraham yung dalawa na kanyang mga servant? Bakit iniwan niya? No? Kasi baka pigilan siya sa gagawin niya, no? Baka pag nakita ng servant, sasaksakin niya si Isaac. Baka pigilan siya. Kaya iniwan niya na. At makikita natin yung faith ni Abraham dito. No, ano sabi niya sa servant niya? Stay here with the donkey. And I and the lad, si
lad si Isaac yun. We'll go over there and we will worship and return to you. No? Sigurado si Abraham, no? Nababalik silang dalawa ni Isaac doon sa mga tauhan. Diba? Nakita natin yung tiwala ni Abraham sa Diyos. Nagtitiwala siya, no? Hindi lang siya obedient. Kung hindi, yung trust niya sa Lord, gano'n na lang. No? Kaya nga sabi, what will we do if life seems illogical? No? What will we do if life seems illogical? Pagka parang hindi tumutuga yung mga pangyayari, no? Ha? Anong sabi ng mga scholar? Get theological. No? Kasi pag nakita mo yung kaisipan ng Diyos, no, kung paano siya kumilos, ma-justify mo yung nangyayaring illogical sa buhay mo. No? Kumbaga, tignan mo yung bigger picture. No? Kapag nagdadrive ang isang tao, no, ano ba nagdadrive ka? Meron kang side mirror, may rear view mirror, may mga purpose yan. Dito, para makita mo yung kung may lalagpas sa'yo dito, yung side mirror dito, yung side mirror sa kanan, kung meron overtake sa'yo dyan. May mga purpose yan dito, rear view, kung sino yung sumusunod sa'yo. Pag nagdadrive ang isang tao, sulyap-sulyap lang doon. Sulyap-sulyap ka lang. Huwag ka magpo-focus ng tingin doon. Kasi pag nagdadrive ka, nag-focus ka ng tingin sa side mirror mo, ay kabangga ka, hindi mo nakikita yung nasa harapan. O dapat ang focus natin sa bigger picture, yung sa harapan ng kotse. Doon ang focus ng mata. Yung sa, hanggang maaari nga, yung mata lang, ganun lang yan. Hindi ka lumiligo na gano'n. So, ang tao dapat gano'n, no? Nakapokus tayo sa Lord. Ano yung bigger picture, ano yung plano niya. No? Susulyap-sulyap lang tayo sa mga side mirror natin. Doon sa mga problema. No? Susulyapan lang natin, huwag natin titipigan. Kasi pag tinitigan natin yung problema natin, hindi disgrasya tayo dyan. No? Sabi nito, basahin natin yung Hebrews 11:19, no? Sabi diyan, he considered that si Abraham to, he considered that God is able to raise people even from the dead, no? From which he also received him back as a type. No? Kaya ganun kalakas yung loob ni Abraham na sabihin sa mga tauhan niya, sasamba lang kami doon, babalik kami. No, alam niya na kahit patayin ka si Isaac, bubuhayin ulit ng Lord yun kasi kinukonsider niya yung promise ng Lord sa kanya na para kamilin ko yung lahi mo, gaya ng tulad ng buhangin sa dagat. Eh kung hindi bubuhayin ng Lord si Isaac, paano magaganap yun? No? What will we do? Ito yung sinabi ko kanina, ano ang gagawin natin kung ang buhay ay tila walang katuturan? Bumalik sa salita ng Diyos. No, kasi ipapaliwanag sa atin ng salita ng Diyos kung ano yung nagaganap. No? Sabi nga natin, no, God moves in mysterious ways. Ito yun. No? Kung minsan hindi natin maintindihan. No? Pero dapat kularan natin si Abraham. No? Kahit na hindi naintindihan yung utos sa kanya ng Diyos, sumunod siya. Walang question. No? Eh, yung mga anak natin, pag inutusan natin, bakit? Ayaw umalis nung ayaw sumunod sa inuutos natin, no? Kasi puro bakit? Bakit? No? Verse 6, sabi, Abraham took the wood of the burnt offerings and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. So the two of them walked on together. No? So, ibig sabihin, si Isaac dito, adult na, no? Kasi,
pinapasan sa kanya ni Abraham yung paggatong. No? Alam naman natin kung gaano karami yan. Tao yung susunugin. So, marami yung pinrepare ni Abraham na yan. No? So, ibig sabihin, hindi na, kasi may mga napapanood tayo sa TV, no? Si Isaac bata, no? Hindi na bata si Abraham, si Isaac sa panahon na ito. Adult na siya, siguro mga 20 plus na. No? Kasi kaya niya nang pumasan ng mabigat na bagay. So, pinapasan sa kanya ni Abraham, no? Kasi nga, wala na yung, iniwanan nila yung mga katulong nila, no? So, silang dalawa na lang ang lumakad. Verse 7, Isaac spoke to Abraham, his father. Ito yung binasa natin kanina, and said, My father, and he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? No? Sabi ni Isaac, meron na tayong panggato, pero nasaan yung pang-offering? Hindi pa rin alam ni Isaac kung saan yung offering. Hindi sinasabi ni ni Abraham sa kanya. No? So, basta lakad lang sila. No? Ngayon, kung si Abraham, si Isaac, siyempre, may panggatong paborito, asan niya yung susunugin? Tinatanong niya yung tatay niya. Ang sagot ni Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So the two of them walked on together. No, dito, hanga kay Abraham. Hanga talaga ako sa kanya. No? Makita mo na, sabi niya, ang Lord ang pagpuprovide niya. No, huwag mong problemahin yan. So, bagamat nag-utos sa kanya ng Lord, i-sacrifice mo sa akin si Isaac. Pero alam ni Abraham na bagamat, alin sa dalawa, pag mamatay si Isaac, yung binasa natin sa Hebrews kanina, bubuhayin ng Lord yan. Or, magpuprovide ang Lord ng kapalit. No? Sabi, God will provide for himself the lamb for the burnt offering. No? Kasi, we cannot serve God without offering, no? Worship without sacrifice is a vain worship. Hindi tayo pwedeng sumamba sa Diyos nang walang offering. Kailangan meron. No? Kailangan meron. Worship without sacrifice is a vain worship. Ang pagsambang walang sakripisyo ay isang walang kabuluhang pagsamba. No? Kaya kapag pupunta tayo sa church pag Sunday, meron tayong mga sakripisyo ginagawa. No? Unang-una, pamasahe natin. No? Lalo na dito sa church natin. Dahil tayo, nagpo-commute tayo, papunta rito. So, pag namamasahe tayo, offering yun, sacrifice yun sa Lord. Time. No? Imbis na matutulog na tayo, mga nagtatrabaho, Sis Mariana, imbis na itutulog niya na lang, pupunta pa siya sa church. Sacrifice yun. Offering. No? Yung time natin. Talent. No? Ibibigay natin talent. Pagkanta, pagtugtog ng gitara, pag-drums. No? O ano yun? Sacrifice yun. Offering yun sa Lord. Kaya kailangan, kung pumunta tayo sa church, palagi tayong merong offering. No? Kasi nga, we cannot worship God without offering. Kailangan natin mag-offer. No? Hindi necessary na pera ang offering. No? Pwedeng time, energy, talent, skill, etc. No? So ang Lord, ang Diyos, hindi nagbabago ng isip. No? Kasi kung ang Lord nagbabago ng isip, hindi natin siya pwedeng pagtiwalaan. O hindi kagaya ng tao. Ang tao, nagbabago ng isip. Kaya si Abraham, ganoon na lang ang tiwala niya sa pangako ng Diyos.
Lord, nangako ka sa... Ako'y nagtitiwala sa iyo, Lord. Kasi nangako ka sa akin na yung lahi ko pararamihin mo, singdami ng buhangin sa dagat. At alam ko itong ginagawa mo nito, inuutos mo sa akin, meron dahilan at the end ay mabuti ito para sa akin. Kaya ipinakikita ni Abraham yung kanyang faith, no? Yung pananampalataya niya sa Lord. Kasi nga, di ba sabi natin, Hebrews 11:1, faith is believing on the promises of God. Kapag naniwala tayo sa pangako ng Diyos sa atin, yun ang tinatawag na faith. So si Abraham ganoon. Kaya nga tinawag siyang ano? Ano tawag kay Abraham? Father of faith. Kasi nga natindi ng faith nito, no? Lalo na dito sa... Kaya nga favorite ko itong story na ito. Dito sa istorya na ito, makikita natin yung faith ni Abraham, no? Sabi sa verse 9, and then they came to the place of which God had told him. And Abraham built the altar there and arranged the wood and bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. No? Makita natin, no? Pagdating niya doon sa lugar, walang inaksayang oras ko si Abraham. Gumawa ka agad ng altar. No? Yung pagsusunugan kasi pagkatapos niya patayin si Isaac, susunugin niya yan. Yun yung offering, no? Pero na pag nag-o-offer sila, no? Wala siyang sinayang na oras. Yung iba yan, siyempre, kagaya ko, no? Kung halimbawa ako yan, yung offer ko yung anak ko, siyempre pagdating dun, ay last minute na to. Mamaya lang, wala na tong anak ko. Kasamantalahin mo yung time na yun, no? Na magkukuntuhan. Kaya naalala ko doon pag umaalis ako noon. Nung umaalis ko, sisipan pa ako, yung oras, ano ba, araw ng alis ko to, yung oras na yung magmula umaga pag-gising ko, sinasamantala ko na yan. No, yan, lalo na nung malilit pa sila, lagi naglalaro na kami, gano'n. Sinasamantala ko yung oras kasi alam ko, iiwan ko na naman sila. No? At matagal-tagal hindi kami magkikita. Eh, ito pa kaya? Pinapapatay sa kanya, pina-offer sa kanya si Isaac, no? Pero si Abraham pagdating doon, gawa lang ng altar, no? Tinali niya na si Isaac. Siguro nagtataka si Isaac, no? Habang ginagapos niya. Bakit ako ang nakalagay rito? Sabi mo kanina, tinanong kita, ang Lord ang magpo-provide, yun ako ginagapos mo. Makikita rin natin yung obedience ni Isaac, no? Kasi, sabi ko nga kanina, mga 20 plus na si Isaac dito, kung tutusin, pwede siyang lumaban kay Abraham. Matanda na si Abraham. Pero nag-submit siya sa tatay niya, no? Naniniwala siya na kung ano yung sinasabi ng tatay niya ay totoo. At naniniwala sa sinabi ng tatay niya tungkol sa Diyos. Hindi siya lumaban. No? Ako to, ginagapos ako ng tatay ko. Aba, papatayin ako nito, lalaban ako, no? Magpupubiglas ako, tatakbo siguro ako ng karibas, uwi ako sa amin, susunod ako sa nanay ko. Si Isaac, hindi, no? Inilagay siya sa higaan, kasi hindi naman yan sila tinatali, no? Nakahiga lang. Pinahiga niya lang ito, and bound his son, tinali niya. No, kasi nga, iniisip siguro ni Abraham, baka tumakas to, baka magtatakbo, may nakakita ng kutsilyo. No? So, nagtiwala si Isaac sa tatay niya. Parang yung nung naalala ko tuloy nung maliliit pa yan sila Hana. Tinutulong ko yan ko sila magsila. Si Hana, malakas ang loob ni Hana. Nung maliit pa si Hana, pag sinabi ko, talon! Tatalon talaga siya, no? Kahit na hindi niya iisipin, sasaluhin kaya ako nito o hindi. No? Kasi, kaya sa tumatalon, nagtitiwala siya, nasasaluhin ko siya. So, ganun din yung nararamdaman ni Isaac dito. Nagtitiwala siya sa tatay niya. Na yung sinabi ng tatay niya kanina ay magaganap. No? Verse 10, Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. No?
So, imagine natin yung scene, no? Kaya, di ba, sabi ko, lagi ko sinasabi, lalo na pag nasa Genesis tayo, pag nasa Old Testament tayo, pag binabasa natin yung story, ilalagay natin yung sarili natin na nandun tayo, no? Parang sa storybook, no? So, in-stretch na ni Abraham yung kamay niya, nakahiga si Isaac dyan, no? Nakaganyan na siya, no? Nilabas na ni Abraham yung kutsilyo, no? Kita natin na siguro sabi ni Abraham, hindi ako pwede sumablay. No? Kasi pag sumablay ako, magpapalag pa to. Gano'n yun eh. Yung hayop nga, pag kinakatay nila, kailangan minsanan lang, no? Alam nila kung saan sasaksakin para isang saksak lang, patay gagad. No? Si Abraham ganun din. No? Sabi niya, sa puso ko to kailangan tamaan. Kasi kung hindi ko sa puso tatamaan to, baka magpipiglas pa to. No? Lalo na siya mahihirapan pag nakita niyang alam mo yun, imagine niyo yun, na kapag nakikita niyo naghihirap yung isang tao, lalo na anak mo, no? Mabigat yun sa kalooban, no? Si Isaac din, makikita natin yung obedience, no? Nakita niya, gano'n na yung nakapwesto na yung kutsilyo sa taas, pakihiga siya gano'n. Ito na, katapusan ko, siguro sabi ni Isaac. Hindi siya pumapalag, no? Hindi siya pumapalag. Verse 11, but the angel of the Lord, ito na, no? But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. Ano ibig sabihin pag inuulit? Mahalaga. No? Kaya ay tawag ng angel kay Abraham 2 beses. No? Kasi importante. No? Nakakatawa nga nito. Nai-imagine ko rito. Nakaganyan si Abraham. Sasakin niya na si Isaac. No? Biglang nagsalita yung angel. Siyempre, kung ako yun, no? Kung ako. Nagsalita yung angel Abraham, uy! No? Nagulat ka, isaksak mo ng biglaan, no? Kasi nga, nagulat ka. Pero si Abraham, hindi, no? 2 beses pa, kasi baka mamaya, hindi ba dahil sa habang sa anak niya, o dahil sa stress, baka hindi marinig ng angel yung isang Abraham lang, no? Kaya 2 beses, Abraham, Abraham. No? Sabi ni Abraham, ano yun? No? Siguro, alam na ni Abraham to. Nung tinawag siya ng angel, alam mo na to. Sabi sa verse 12, he said, do not stretch out your hand against the lad, and do nothing to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. So, pasado, no? Sa exam, sa test. Alam naman natin na tinitesting lang ng Diyos si Abraham. So, pasado si Abraham sa test niya. 100% pa. No? Hindi niya alam na tinitest lang siya ng Lord. Pero pasado siya. Yung relasyon ni Abraham sa Diyos Ama ang pinaka-importante para sa kanya. Gagawin niya lahat basta inutos ng Lord. Ito yung sinasabi natin, setting your mind on God. Ito yung lagi natin pinipreach dito na gawin natin priority ang Diyos. Una sa lahat, ang Diyos. Kung ano yung sabihin ng Lord, yun ang gagawin natin. No? At kahit sa ano pa man, hindi natin pwedeng ipagpalit. Yung utos ng Lord, di mo pwede, Lord, wait lang. No? Walang wait lang. Lord, sandali lang. Lord, huwag muna. Hindi pwede yan. Kapag inutos ni Lord sa atin, dapat natin gawin. No? Mas mahalaga ang Lord kay Abraham kaysa kay Isaac. No? Kasi katwiran ni Abraham, hindi naman pababayaan ng Lord ang aking pamilya. Hindi ako pababayaan ng Lord. Anong tawag natin doon? God is our provider. Jehovah Jireh. No? Sabi, verse 13, then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the place of his son.
Ito na yung sinasabi niya kay Isaac kanina. Ang Lord na magpuprovide. Ipinrovide ng Lord yung kapalit na offering ni Isaac. Kasi kailangan nila mag-offering dahil pumunta sila sa bundok, no? And ang purpose na pagpunta nila doon to do an offering. So, si Lord na nag-provide, Jehovah Jireh. Kaya lang, kumisan yung Jehovah Jireh, no? Pag narinig natin yung word na yun, pumapasok na sa isip natin, pera kagad. O material kagad. No? Pero ang provision ng Lord, hindi lang naman material, hindi lang naman pera. No? Pwede rin mag-provide ng Lord sa atin emotionally. No? Pwede rin mag-provide ng Lord sa atin spiritually. No? Hindi lang materially o financially. Yung provision ng Lord, malawak yun. Kaya yung worst time, papalitan, pag nagsunod o nag-obey tayo sa Lord, yung ating worst time, i-convert ng Lord yan into worship time. No? Magiging worship time yan kasi kapag nag-obey tayo sa Lord, lahat ng ating gagawin magiging worship. No? Romans 12. Lahat ng ating gagawin, basta nag-obey tayo sa Lord, magiging worship. No? God can turn our worst time into worship time. No? Pinakapangit na sandali ng ating buhay ay maaaring gawing pagsamba ng Diyos. No, kapag nag-obey na tayo, yung ating worst time magiging worship time. Kasi nga, obedience is worship. Verse 14, Abraham called the name of that place, no? The Lord will provide. Pinalitan ni Abraham. No? And as it is said to this day, in the mouth of the Lord, it will be provided. Ang tanong, bakit will be provided? Eh, provide na nga sa kanya. No, bakit will be provided? No? Sabi, the Lord will provide. Ang sinasabi ni Abraham ay provide ng Lord. Ang tinutukoy ni Abraham dito, si Jesus. Yung ating tagapagligtas, yung final offering natin. Sinasabi ni Abraham, ang Lord ang magpo-provide ng final offering natin. Yung once and for all offering. So si Jesus, perfect offering yan. No? Na once lang dapat gawin, hindi na dapat ulitin pa. No? Perfect yung offering ni Jesus. Saan binako si Jesus? Saan siya namatay? Paano na lugar? Golgotha, no? Yung Golgotha nasa Mount din na ito. Same mount. No, kasi nga, itong offering ni Abraham kay Isaac, ito yung picture ng sacrifice ni Jesus. Si Isaac, kaninong anak? Abraham. Si Jesus, anak ng Diyos. No, nakita natin yung picture. No, kasi nga, ang buong Old Testament picture yan, tinuturo niya si Jesus. No, nakapoint yan kay Jesus lahat. Kaya halos lahat ng story sa Old Testament, nagpo-point yan, nagtuturo yan kay Jesus. No? So makikita natin na bago nagaganap yung offering, umaakyat muna sila. No? Yung temple, nasa bundok yan. Temple Mount na tinatawag. Nasa bundok. Kaya pag yung bago sila mag-offering, kailangan muna nilang umakyat ng bundok para mag-offer. No?
Tayo ganun din, kailangan natin umakyat muna ng bundok, no? Para mag-offer. Ang tanong, tamang bundok ba yung inaakyat natin? O baka mali? No? Tamang bundok ba yung inaakyat natin? O mali? Sabi ni Jesus, no? John chapter 8, verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day, no? And he saw it, and it was glad. And saw it, and was glad. No, nakita ni Abraham yung, yung promise ng Lord sa kanya. Kasi nga yun ang sinisimbolize nun, yung pag-offer niya ng kay Isaac sa Lord. At nakita niya yun, and it was glad. Dito galit kagalit yung mga Pariseo kay Jesus. So, paano nangyari yun? Tanda na ni Abraham. Ikaw, bata ka pa, paano mo sasabihin nakita mo? Nakita ni Abraham yung pagdating mo. Hindi nila naunawaan yung sinasabi ni Jesus. Tayo, mapalad tayo, no? Kasi yung mga ganitong salita ni Jesus, naunawaan natin ang ibig sabihin. No? Meron Holy Spirit na nagpapaliwanag sa atin. Sa kanila, sa panahon nila noon, kahabag-habag sila, wala, no? Kaya kahit mga dalubhasa sa kautusan o sa scripture, hindi nila maipaliwanag yung scripture. Verse 15, then the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven. So tinawag na naman si Abraham ng angel. Abraham. Verse 16, and said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. No, sabi ng Lord, sumusumpa ako. No? Ang isang tao, pag sumumpa, kailangan susumpa siya sa pangalan ng isang tao na mataas sa kanya. Okay? Yun na ang pagsumpa. Kaya tayo, kapag meron tayong sinusumpaan, pinanunotaryo natin yan. No? Kasi yung abogado, mayroong authority. Mas mataas sila, may authority sila sa atin. Sa lipunan, ha? Na meron sila, dahil mga abogado sila. Kaya sabi ng Lord, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan. Bakit? Kasi wala na mas mataas kaysa sa kanya. Kaya yung promise niya sa kanyang pangalan na ginagamit, doon tayo, no? Promise to God, no? Promise to God, sinusumpa tayo sa pangalan ng Diyos. Kasi yung Diyos ang mataas. So, pag gano'n ang promise mo, to the highest yun. No? Kaya ang Lord sa yung highest, kaya sabi niya, ako'y sumusumpa sa pamamagitan ng pangalan ko. No? At sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mo, anak, no? Nakita ng Lord yung obedience ni Abraham, yung kanyang faith. No? Kaya sabi niya, ako'y sumusumpa sa aking pangalan. Ibig sabihin, hindi unbreakable itong promise na to. Indeed, ito na, no? Ito yung promise ng Diyos kay Abraham. Indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars. No? Kailan niya unang pinramis yan sa atin? Sa atin. Kaya Abraham. Genesis 12. No? Babalikan niyo Genesis 12. Sinabi niya na yan, pero ito yung confirmation. No? Kasi nag-obey si Abraham. No? Sabi, indeed, I will greatly. Kaya nga merong indeed. No? Indeed. Gagawin ko nga. No? Totoo nga na pagpapalain kita. No? I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seeds as the stars of the heavens, and as the sun which is on the seashore. And your seed shall possess the gate of their enemies. No, pinagpala ng Diyos si Abraham dahil sa ginawa niya. No? Yan ang tatandaan natin. No? Pag tayo nag-obey sa Lord,
Pagpapalain niya talaga tayo. No? Susuklian ng Lord yung ating ginawa na obedience sa Kanya. No, kagaya nito, no? Makita natin kung ano yung pagpapala ng Diyos kay Abraham. Kasama tayo dyan sa promise na yan. Hanggang ngayon yan, in effect, no? Yung promise na yan. Hanggang ngayon. Sabi sa verse 18, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Diba? All the nations. Sino yung seed na yon? Si Jesus. No? Dahil kay Jesus, magkakaroon ka lang sa iyong seed, sa iyong inapo, pagpapalain ang lahat ng bansa sa buong mundo. So, kaya kasama tayo dyan sa promise na yan. Because you have obeyed my voice. No? Tinesting siya ni Lord. 100% yung score niya. Kaya nagkagalak kung natuwa ang Lord sa kanya. Kaya pinagpala siya. No? Pinagpala siya ng Lord. At mapanghahawakan natin yung promises na yan. Hanggang ngayon, ay in effect yan. No? Yung salvation, dahil sa promise na to, umabot sa ating mga Gentiles o sa other nation yung blessing ng Lord kay Abraham. No? Umabot sa atin. Kung hindi dahil sa promise na to, yung first coming ni Jesus, tapos na yung kingdom doon, magsisimula na yung kingdom. Pero inalala ng Lord kung promise niya na to kay Abraham. Inalala niya paano kung first coming ni Jesus, dumating yung kingdom, sabihin kung lahat ng Hudyo na nampalataya, kingdom coming ngayon, paano yung mga Gentiles? Paano itong promise ko na all the nations? Kaya, hinayaan ng Lord yung mga Israelita, yung mga Hudyo na magmatigas ang kanilang puso para yung kaligtasan umabot sa Gentiles. Diba sabi natin, no? Sinara ng Lord yung pintuan sa Hudyo at binuksan sa Gentiles. Ito yun, no? Dahil sa promise. Dahil sa covenant ng Diyos kay Abraham. No? Ultimate blessing comes after our obedience to God. Ang tunay na pagpapala ay nakakamit pagkatapos ng pagsunod sa Diyos. Maliban pa sa blessing na nakakamit natin dito sa lupa, dito sa earth, meron pa tayong inaasahang blessing, no? Which is eternal, yung hindi kukupas, hindi kakainin ng tanga, no? Hindi ko alam ano yung kalawang ata, hindi kakainin ng tanga, hindi mawawala, hindi maglalaho, no? Yun na ang greatest na blessing na dapat natin targeted o dapat natin bithiin, no? Dahil ang Lord nagbibless yan sa mga tao nag-uobey sa Kanya. Tama natin yung promise kay Abraham, no? Yung promise nga ni Abraham hanggang ngayon, no? Ang fulfillment nun kapag nasa kingdom na tayo. Yun ang fulfillment ng promise ng Diyos kay Abraham. No? So, ang tanong natin sa ating pagwawakas, are there Isaac in our lives that God is asking us to give up? Meron bang mga Isaac sa ating buhay na hinihiling sa atin ng Diyos na isuko natin? Meron bang mga Isaac na napakahalaga sa atin? Pero dapat nating isuko sa Lord bilang obedience. No? Kasi nga, nakikita nga ng Lord kung minsan merong mas mahalaga sa atin maliban sa Kanya. No? Yun ang nakakalungkot eh. Kasi dapat, wala nang mas mahalaga pa sa atin kung hindi ang Diyos lamang. No? Kaya nga mahalagang makilala natin ang Diyos.
Tulad ni Abraham, nagtiwala siya sa Diyos kasi kilala niya ang Diyos. No? Alam niya ang Diyos hindi sumisira sa kanyang pangako. Kaya pinanghawakan ni Abraham yun, kaya siya sumunod. Kasi kung hindi naman alam ni Abraham na ang Diyos, paiba-iba ng isip niya. Delikadong patayin ko si Isaac. Baka magbago isip niya, hindi niya buhay. No? Pero nagtiwala si Abraham. Naniwala siya na ang Diyos ay hindi nagbabago. At tapat sa kanyang pangako. Kaya sumunod siya. Kaya kung meron pa tayong dapat isaak na i-give up, dapat i-give up na natin. I-give up na natin. Kasi yun ang inaantay ng Lord sa atin. No? Sinasabi ng Lord sa atin, yung isaak mo, i-offer mo na sa akin yan. I-offer mo na sa akin yung Isaac mo. Kasi yan ang hadlang para sa pagsunod mo sa akin. Hindi ka nakakasunod sa akin ng 100% kasi ang dami mo Isaac sa buhay. I-offer mo lahat sa akin yan. Yun ang hinihiling ng Lord sa atin. At kapag in-offer mo sa akin yan, sabi ng Lord, pagpapalaan kita. Yun yung tinatawag na abundant life. Hindi po sinabi ng Lord, pagpapalaan kita, yayaman. Hindi. O hindi, magkakaroon tayo ng kapayapaan at joy sa gitna ng kahit anumang sitwasyon meron tayo. No? Kailangan natin mag-obey, lalo na sa time na tayo tinetesting ng Lord. Kaya nga tayo natin obedience in times of testing. Kailangan, pag tinest tayo ng Lord, alam natin na dapat tayong mag-obey. Huwag tayong magre-resist. Yung iba kasi, andyan na yung testing, mag-resist pa, tigas ng ulo eh. No? Tigas talaga ng ulo. Kaya, nalulugmok talaga sa kahirapan. No? Dahil nga, andun na yung testing, matigas pa rin, nagdi-disobey pa rin. Kailangan natin maging obedient, no? Sa gitna ng mga testing sa atin ng Lord.